So, ano na tayo? Supplementary example number 8. A steel propeller shaft is to transmit 4.5 megawatts at 3 Hz without exceeding a shearing stress of 50 MPa or twisting through more than 1 degree in a length of 26 diameters. Compute the propeller diameter if G is equals to 83 GPa. So, ang mga given daw natin guys is power. Ang power is 4.5 megawatts. Frequency, 3 Hz. Allowable na shearing stress is 50 MPa. Allowable na twisting is 1 degree lang. Tapos, ang length daw natin is 26 times the diameter ng ano natin propeller. Tapos ang shear modulus natin is 83 GPa. So yung problem natin guys, may given na power tsaka frequency. So introduce ko sa inyo yung another formula for torsion pag ang given natin is power and frequency. So power all over 2 pi times frequency. Ulit ko yung mga formula natin na ginamit dati, hindi natin ma-apply agad-agad dito. Kasi iba yung given natin. May given tayo na power, may given tayo na frequency. So, para makuha natin yung torsion natin, torsion is equal to power all over 2 pi frequency. Ngayon, pwede nyo i-search kung yung itong formula na to para mas, masiguro natin. So, input lang natin, torsion is equal to, yung power natin is megawatt. So, 4.5 mega times 10 raised to 6. Since alam naman natin na ang unit ng watts is joule per second, inulit ka, watts is equal to joule per second. Alam naman natin na 1 joule is equal to 1 Newton meter. So, Newton meter all over second. Tapos, 2 pi. Frequency natin is 3 Hz. 3 Hz is equal to 3 cycle per second. So, 3 Hz. 3 Hz is equal to 3 cycle per second. So, makakancel yung natin, 3 cycle per second. Makakancel yung second natin, natin yung cycle, yung cycle natin. Kasi alam naman na 3 cycle lang yun per second. So, 3 cycle per second. Ang matitira sa atin is Newton meter. So, yun yung torsion natin. So, ano yung torsion natin? Torsion natin is 238,732.415 Newton meter. Huwag na natin munang i-convert sa kilonewton meter kasi ay magsusolve pa rin naman tayo. So, may daw tayo, may given sa atin na allowable shearing stress tsaka allowable angle of twist. So, magbe-base tayo sa dalawang given na to. Kasi hindi natin masasabi na, for example, pasok siya sa allowable shearing stress pero bagsak siya pagdating sa twist. Or, pasok siya sa twist, angle of twist, bagsak siya or nag-fail siya sa shearing stress. So, magbe-base muna tayo. Una muna is based on allowable shearing stress. So, formula, gamitin na lang natin yung formula na 16 pi all over 16t all over pi d cube. Sir, paano mo nasabi na yung shaft natin is solid? Yung propeller natin na shaft is solid po yan kasi wala naman po yung hollow. So,
wala namang sinabing hollow. So, a steel propeller shaft, yun naman yun. So, consider natin siya as solid kasi karamihan ng steel propeller shaft is solid. So, input lang natin. Ano yung maximum allowable down natin is 50 MPa to is equal to 16 times 238,732.415 Newton meter. So, times 1,000 pa para maging mm. All over pi d cube. Yung d yung ano natin. So, input lang. D is equal to so, D natin is 289.715 mm. So, ito yung diameter ng propeller natin. Pag i-consider lang natin is ang allowable shearing stress. So, since may isa pa tayo, yung erase ko na lang muna to may isa pa tayo, yung para sa angle of twist. So, sa angle of twist naman, yung formula natin is angle of twist is equal to torsion times length all over dipolar moment of inertia times shear modulus. So, TL all over JG. So, base naman ito, base sa based on allowable angle of twist. So, input lang natin. Remember, yung allowable natin na angle of twist is in degrees. So, tulad ng sinabi ko dati, yung angle of twist natin, pag ano natin to is in radians. So, i-convert muna natin yung degrees into radians. So, paano magiging ano yan, radians? Times lang natin by pi over 180. So, torsion natin is 732.415 Newton meter. So, times natin by 1,000. Ang sabi rin, ang length daw natin sa given, length is equal to 26 times D. So, L natin is 26 times D. All over J. J natin is pi over 32 D raised to the 4th power. Times G natin is 83 GPa. So, ang 83 times 10 raised to 3 para maging MPa. So, yun na. Remember yung 1 degree natin, convert muna natin sa radians para ma-input natin. Kasi, kung 1 degree tong input nyo, at saka hindi nyo kinonvert, mali yung sagot nyo. So, D natin, para sa angle of twist is, so, ang D natin is 352.081 mm. So, ito yung D natin pag ang angle of twist yung kinonsider natin. So, ano nga yung sabi ko dati pagdating sa area or sa mga diameter? Ang pipiliin natin is the bigger area. So, pag mas malaki yung diameter, mas malaki yung area, syempre. So, consider natin, use D is equal to 352.081 mm.
So, consider natin yung mas malaking area. Siyempre, mas malaking diameter, mas malaking area. So, yun yung diameter ng ano natin, ng steel propeller. So, next problem tayo.